Ayan mga ka-reels at mga kapwa ko content creators, lalong na po sa ating mga Facebook friends at followers, maligayang panunood at pakikinig, kaya umupo ka ng maayos at magkape at mag-relax dahil ibalik kita sa panahon na wala pa ang ina at tatay mo sa mundong ito. Hahaha, good vibes lang. Pero kung bago ka dito, please support my content by giving a heart reaction, comment if you have something to say, follow para ma-notify ka sa future contents ko, at simpre naman paki-share po, lalong na sa ating mga kabataan na nais lamang ang istorya. Ngayon, ating pag-uusapan kung bakit nga nasakop ang ating bansa sa mga Espanyol. Paano din sila nawala sa ating bansa at ito na, ang unang naitalang nakita Europeo ang Pilipinas ay noong ika-11 ng Marso taong 1521 sa panahon ng pag-ikot ni Ferdinand Magellan sa mundo. Gayunpaman, hindi mahigpit na komersyal ang mga kolonyal na motibo ng Espanyol. Noong una ay tiningnan ng mga Espanyol ang Pilipinas bilang isang kantong bato tungo sa kayamanan ng East Indies, Spice Islands, ngunit, kahit na na-foreclose ng Portuges at Dutch ang posibilidad na iyon, pinanatili pa rin ng mga Espanyol ang kanilang presensya sa kapuluan. Dumating si Magellan sa Cebu, inangkin ang lupain para kay Charles I ng Espanya, at pinatay makalipas ang isang buwan ng isang lokal na pinuno. Ang korona ng Espanya ay nagpadala ng ilang mga ekspedisyon sa kapuluan sa mga susunod na dekada. Sa wakas ay naitatag ang permanenteng paninirahan ng mga Espanyol noong 1565 nang dumating si Miguel López de Legazpi, ang unang maharlikang gobernador, sa Cebu mula sa New Spain, Mexico. Pagkaraan ng 6 na taon, matapos talunin ang isang lokal na pinunong Muslim, itinatag niya ang kanyang kabisera sa Maynila, isang lokasyon na nag-aalok ng mahusay na daungan ng loob ng Maynila, isang malaking populasyon, at malapit sa sapat na supply ng pagkain sa mga lupain ng bigas sa gitnang Luzon. Ang Maynila ay nanatiling sentro ng gawaing sibil, militar, relihiyon, at komersyal ng mga Espanyol sa mga isla. Ang mga isla ay binigyan ng kanilang kasalukuyang pangalan bilang parangal kay Philip II ng Espanya, na naghari mula 1556 hanggang 1598. Ang Espanya ay may 3 layunin sa patakatin nito sa Pilipinas, ang tanging kolonya nito sa Asya, upang makakuha ito ng bahagi sa kalakalan ng Pampalasa, upang bumuo ng mga pakikipag-ugnayan sa China at Japan upang higit pang madagdagan ang mga pagsisikap ng Kristiyanong misyonero doon, at upang ma-convert ang mga Pilipino sa Kristyanismo. Tanging ang 3 layunin lamang ang natupad sa kalaunan, at hindi ito ganap na dahil sa aktibong paglaban ng mga Muslim sa Timog at ng mga Igorot, ang mga tribo sa kabundukan sa Hilaga. Tahasang iniutos ni Philip II na ang pagpapatahimik ng Pilipinas ay walang dugo, upang maiwasan ang pag-uulit ng mga sanguinary na pananakop ng Espanya sa Amerika. Ang pananakop sa mga isla ay nagawa na may kaunting pagdanak ng dugo, bahagyang dahil karamihan sa populasyon, maliban sa mga Muslim, ay nag-alok ng kaunting armadong paglaban sa simula. Ang simbahan at estado ay hindi mapaghihiwalay sa pagsasagawa ng patakarang Espanyol. Iako ng estado ang administratibong pananagutan, pagpopondo sa mga paggasta at pagpili ng mga tauhan para sa mga bagong eklesiastikal na establishmento. Ang pananagutan para sa conversion ng katutubong populasyon sa Kristyanismo ay itinalaga sa ilang mga relihiyosong orden, ang mga Dominicans, Franciscans, at Augustinians, na kilala bilang mga Prail, at sa mga Jesuita. Sa mababang antas ng kolonyal na administrasyon, itinayo ng mga Espanyol ang tradisyonal na organisasyong nayon sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa mga tradisyonal na lokal na pinuno, at sa gayo'y hindi direktang namumuno. Ang sistemang ito ng dituwirang pamumuno ay tumulong sa paglikha sa mga rural na lugar ng isang mataas na uri ng Pilipino, na tinutukoy bilang Principalia o ang Principales, mga punong guro. Ang grupong ito ay may lokal na kayamanan, mataas na katayuan at prestihiyo, at ilang mga pribilehiyo, tulad ng exemption sa mga buwis, mas mababang tungkulin sa simbahan ng parokya, at appointment sa mga lokal na opisina. Ang Principalia ay mas malaki at mas maimpluwensyang kaysa sa pre-conquest nobility, at ito ay lumikha at nagpatuloy ng isang oligarkikong sistema ng lokal na kontrol. Kabilang sa mga pinakamahalaga at pinakamatagal na pagbabago na naganap sa ilalim ng pamamahala ng mga Espanyol ay ang ideyang Pilipino ng komunal na paggamit at pagmamay-ari ng lupa ay pinalitan ng konsepto ng pribado, individual na pagmamay-ari at ang pagbibigay ng mga titulo sa mga miyembro ng Principalia.
Malaki ang ginampanan ng relihiyon sa pakikipag-ugnayan at pag-uugali ng Espanya sa mga katutubong populasyon. Itinuring ng mga Espanyol ang pagbabagong loob sa pamamagitan ng binyag bilang isang simbolo ng katapatan sa kanilang awtoridad. Bagamat interesado silang kumita mula sa kolonya, kinilala rin ng mga Espanyol ang responsibilidad na protektahan ang ari-arian at personal na karapatan ng mga bagong Kristiyanong ito. Ang gawain ng simbahan sa pagbabalik loob ng mga Pilipino ay pinadali ng kawalan ng iba pang organisadong relihiyon, maliban sa Islam, na nangingibabaw sa Timog. Ang mga misyonero ay nagkaroon ng kanilang pinakamalaking tagumpay sa mga kababaihan at mga bata, bagamat ang pageantry ng simbahan ay may malawak na apela, na pinatibay ng pagsasama ng mga kaugaliang panlipunan ng mga Pilipino sa mga pagdiriwang ng relihiyon, halimbawa, sa mga pista na ipinagdiriwang ang patron ng isang lokal na komunidad. Ang kinalabasan ay isang bagong kultural na pamayanan ng pangunahing populasyon sa mababang lupain ng Malay, kung saan ang mga Muslim, kilala ng mga Espanyol bilang Moros, o Moors, at ang mga tribo sa kabundukan ng Luzon ay nanatiling hiwalay at nakahiwalay. Ang mga Espanyol ay hindi nakahanap ng mga pampalasa o mapagsamantalang mahahalagang metal sa Pilipinas. Ang ekolohiya ng mga isla ay bahagyang nabago sa pamamagitan ng mga importasyon ng Espanyol at mga teknikal na inobasyon, maliban sa pagtatanim ng mais at ilang pagpapalawig ng irigasyon upang madagdagan ang mga supply ng bigas para sa lumalaking populasyon sa lungsod. Ang kolonya ay hindi kumikita, at ang isang mahabang digmaan sa mga Dutch noong ika-17 siglo at ang paulit-ulit na salungatan sa mga Moro ay halos nabangkarot ang kolonyal na kabangyaman. Ang mga taunang depisit ay ginawa ng isang subsidy mula sa Mexico. Kolonyal na kita na pangunahing nagmula sa Entrep Kalakalan, ang Maynila Galleon, na naglalayag mula sa Acapulco sa kanlurang baybayin ng Mexico ay nagdala ng mga kargamento ng silver bullion at minted coin na ipinagpalit sa mga ibinalik na kargamento ng mga kalakal ng Chino, pangunahin ang mga tela ng seda. Walang direktang pakikipagkalakalan sa Espanya. Ang kabigwang pagsamantalahan ng mga katutubong likas na yaman at pamumuhunan ng halos lahat ng opisyal, pribado, at kapital ng simbahan sa Kalakalang Galleon ay kapwa nagpatibay ng mga tendensya. Ang pagkawala o paghuli sa mga galleon o Chinese junks na patungo sa Maynila ay kumakatawan sa isang pinansyal na sakuna para sa kolonya. Ang umuunlad na Kalakalang Entrep ay mabilis na umakit ng dumaraming bilang ng mga Chino sa Maynila. Ang mga Chino, bilang karagdagan sa pamamahala ng mga transaksyon sa Kalakalan, ay ang pinagmula ng ilang kinakailangang mga probisyon at serbisyo para sa kabisera. Itinuring sila ng mga Espanyol na may halong kawalan ng tiwala at pagkilala sa kanilang kailangan na tungkulin. Sa mga unang dekada ng pamumuno ng mga Espanyol, ang mga Inchik sa Maynila ay naging mas marami kaysa sa mga Espanyol, na sinubukang kontrolin ang mga ito sa pamamagitan ng mga paghihigpit sa paninirahan, punakanak ang pagpapatapon, at aktwal o nagbabantang karahasan na kung minsan ay nagiging riot at massacre sa mga Inchik noong panahon sa pagitan ng taong 1603 at taong 1762. Sa huling bahagi ng ika-18 siglo, ang mga pagbabagong pampulitika at pang-ekonomiya sa Europa ay sa wakas ay nagsimulang makaapekto sa Espanya at, sa gayon, sa Pilipinas. Mahalaga bilang stimulus sa kalakalan ng unti-unting pagtanggal ng monopolyong tinatamasa ng galleon sa Acapulco. Ang huling galleon ay dumating sa Maynila noong 1815, at noong kalagitnaan ng 1830s ay bukas ang Maynila sa mga dayuhang mga ngalakal na halos walang limitasyon. Ang pangangailangan para sa asukal at abaka ng Pilipinas ay mabilis na lumaki, at ang dami ng pag-export sa Europa ay lalo pang lumawak pagkatapos makumplito ang Suez Canal noong 1869. Ang paglago ng komersyal na agrikultura ay nagresulta sa paglitaw ng isang bagong uri. Sa tabi ng mga pag-aari ng simbahan at mga rice estate ng pre-Espanyol na maharlika ay lumitaw ang mga asyenda ng kape, abaka, asukal, kadalasang pag-aari ng mga masiglang Chinese-Filipino na mestizo. Ang ilan sa mga pamilyang nakilala noong ika-19 na siglo ay patuloy na gumaganap ng mahalagang papel sa ekonomiya at politika ng Pilipinas. Nabigla sa pag-aresto kay Rizal noong 1892, mabilis na binuo ng mga aktivistang ito ang katipunan sa pamumuno ni Andres Bonifacio, isang bodega na nakapag-aral sa sarili. Ang katipunan ay nakatuon sa pagpapaalis ng mga Espanyol sa mga isla, at naghanda para sa armadong pag-aalsa.
Napakarami ng mga rebelding Pilipino sa kasaysayan ng pamumuno ng mga Kastila, ngunit ngayon sa unang pagkakataon ay nabigyang inspirasyon sila ng mga nasyonalistang ambisyon at nagtataglay ng edukasyong kailangan para maging tunay na posibilidad ang tagumpay. Noong Agosto taong 1876, natuklasan ng mga preleng Espanyol ang katibayan ng mga plano ng katipunan, at ang mga pinuno nito ay napilitang kumilos ng maaga. Sumiklab ang mga pag-aalsa sa ilang probinsya sa paligid ng Maynila. Matapos ang mga buwan ng pakikipaglaban, ang matinding pagganti ng mga Espanyol ay nagtulak sa mga revolusyonaryong hukbo na umatras sa mga burol. Noong Disyembre taong 1877, isang tigil-tigilan ang natapos sa mga Espanyol. Si Emilio Aguinaldo, isang munisipal na alkalde at kumander ng mga puwersang rebelde, ay binayaran ng malaking halaga at pinayagang pumunta sa Hong Kong kasama ng iba pang mga pinuno, nangako rin ang mga Espanyol ng mga reforma. Ngunit ang mga reforma ay mabagal sa pagdating, at ang maliliit na grupo ng mga rebelde, na hindi nagtitiwala sa mga pangako ng Espanyol, ay nagpanatili ng kanilang mga armas, mas naging madalas ang mga sagupaan. Samantala, sumiklab ang digmaan sa pagitan ng Espanya at Estados Unidos, ang Spanish-American War. Matapos ang tagumpay ng hukbong dagat ng US sa labanan sa loob ng Maynila noong Mayo taong 1878, bumalik sa Pilipinas si Aguinaldo at ang kanyang mga kasama sa tulong ni Admiral George Dewey. Tiwala sa suporta ng US, muling inayos ni Aguinaldo ang kanyang mga puwersa at dinagtagal ay pinalaya ang ilang bayan sa timog ng Maynila. Ang kalayaan ay idineklara noong 12 ng Hunyo, ngayon ay ipinagdiriwang bilang Araw ng Kalayaan. Noong Setyembre, isang Constitutional Congress ang nagpulong sa Malolos, Hilaga ng Maynila, na bumuo ng isang pangunahing batas na nagmula sa European at Latin American presidents. Isang gobyerno ang nabuo batay sa konstitusyong iyon noong Enero taong 1879, kasama si Aguinaldo bilang Pangulo ng bagong bansa, na kilala bilang Malolos Republic. Samantala, ang mga tropang US ay nakarating na sa Maynila at, sa mahalagang tulong ng mga Pilipino, pinilit ang pagsuko noong Agosto taong 1878 ng kumander ng Espanyol doon. Ang mga Amerikano, gayunpaman, ay hindi pinapayagan ang mga puwersang Pilipino na makapasok sa lungsod. Sa lalong madaling panahon ay naging maliwanag kay Aguinaldo at sa kanyang mga tagapayo na ang mga naunang pagpapahayag ng pakikiramay para sa kalayaan ng Pilipino ni Dewey at ng mga opisyal ng konsulado ng US sa Hong Kong ay walang gaanong kabuluhan. Pakiramdam nila ay pinagtaksilan sila. Ang mga komisyoner ng US sa negosasyong pangkapayapaan sa Paris ay inutusan na igiit sa Espanya ang pagpapadala ng Pilipinas sa Estados Unidos. Ang naturang pagsesyon ay nakumpirma sa paglagda ng Treaty of Paris noong ika-10 ng Disyembre taong 1878. Sumunod ang ratipikasyon sa Senado ng US noong Pebrero taong 1879, ngunit may isang boto lamang na higit sa kinakailangang 2/3. Ang mga argumento ng Manifest Destiny ay hindi kayang madaig ang isang determinadong anti-imperialistang minorya. Sa oras na naratipikahan ang kasunduan, sumiklab na ang labanan sa pagitan ng puwersa ng US at Filipino. Dahil hindi kinilala ng mga pinunong Pilipino ang soberanya ng US sa mga isla at hindi binibigyang bigat ng mga komander ng US ang pag-angkin ng kalayaan ng mga Pilipino, hindi maiiwasan ang tunggalian. Kinailangan ng 2 taon ng kontra-insurhensyang pakikidigma at ilang matalinong mga hakbang sa pagkakasundo sa larangang pampulitika upang masira ang likod ng nasyonalistang paglaban. Nahuli si Aguinaldo noong Marso taong 1901 at hindi nagtagal ay umapila sa kanyang mga kababayan na tanggapin ang pamamahala ng US. At ayan mga ka-reels at mga beloved followers, pansamantala muna nating itigil ang ating kwento sa ngayon pero I assured na hindi pa ako titigil sa istoryang ito at least kahit papaano bahagyan na nating nasagot ang mga katanungang una, bakit nga ba tayo sinakop ng mga Kastila? At kung paano sila nawala o bumitaw sa pananakop? Sa susunod nating content iikot-peren muna tayo sa istoryang ito at sa tulong ng ating mga kaibigan kukunin natin ang mga mas malalalim pang mga dahilan ng kanilang pananakop at ang kanilang pagkawala sa ating bansang Pilipinas. Yun kasi ay parang mas exciting po dahil sa ibang punto hindi na naituro sa mga schools ang ibang revelations at impormasyon. At ayan mga ka-reels at mga followers, I hope na nag-enjoy kayo sa aking munting handog sa inyo.
Daghang salamat. Siya nga pala, sa susunod ay mag-shoutout ako ng names sa taong truly sumuporta sa aking adhikain.